Minessage ko siya, 'di naman siya bumalik, nahiya na akong tawagan. Kasi maaga rin actually kagabi I did not offer anymore because number one, out ka na dun sa schedule ko because you did not reply to me. Yes, TM. So ano ba nangyari? What's going on? Yung sa I mean, what's going on? Bakit, how come you don't reply to Skype messages? You're supposed to meet with me, tapos wala ka na. What happened? ah, TM kasi ganito 'pag mga morning na ano, Ah, nasa bahay ako ng parents ko tapos nung time na nag-message ka naman ongoing yung class ko, nakalimutan ko ng mag-reply. ah, because pagka ganon, out ka na sa schedule ko. Yes, So, TM. kung out ka na sa schedule ko and it will be not convenient for me to accommodate, if Mhm, it's convenient for me, fine. But if it's okey. no longer anymore, bahala ka sa buhay mo. I mean, Okey, it's your TM. own lookout because you're out of the schedule. You did not appear during the appointment. That's how Mhm, I conduct myself because I have agenda very early in the morning. You mhm, get it? okey. So, kapareho ngayon, kung gusto mong mag-cooperate with me and with the company, kailangan mag-monitor ka ng Skype. Ngayon, kung Hmm, let's say, di ba, ina-announce ko yun sa GC, if you cannot at a certain time that we have agreed or merong deadline, you propose your deadline. mhm. Ganon ka magko-coordinate. Para naman hindi ka inaantay, hindi follow-up ng follow-up, you get it? You have to be Yes. professional. Actually, Tem, no, sorry, nagpalit kasi ako ng phone pero yung dati ko talaga naka-install yung Skype ko dun kaya mabilis ako makapag-message pero ngayon mag-i-install ulit ako ng bago kong Skype dun sa bago. Yeah, yung mga Mhm. ganong mga rason, Yes. for us that's not acceptable because number Mhm. one, you knew that Skype is our only form of communication. Right, Tem. So basically, kung gusto mong magpa-reach, you have it on hand. Mhm. But kung ayaw mo magpa-reach, you don't know what happened because you don't even take care that it's there and you can be notified. Mhm. Okay, Okay po. okay. Let's go back. Pero Mm. yes po. And then eto yung scores. Ito Nagbabagsak yung score eh. Ito na yung yeah. score o level ganun. Okay. Nagbabagsak kasi si Sino? Nikki, eh. Siya yung first dun sa IELTS ko dati. Nagbabagsak sino? Si Si Nikki. Nikki. Alam mo, Yeah. yung unang kumuha ng ang evaluator mo sana si Clarice. Hmm, Si Clarice is an evaluator. Yung okey kinonek ko po. sa'yo. But then Ah, Clarice asked for 10:30 kagabi, mhm, which you did not choose. You did not, di ba I asked you, okay sa'yo yung, mhm. was it Thursday night? Thursday night o Friday night? Hindi mo Friday. kinuha eh, 10:30 yun eh. Si Clarice Mhm. yun. I see. Mhm. Kaya lang, ngayon na alam mo na, it won't be, wala na, tapos na eh. So, Mhm, yung isang choice is Nikki. okey. Yeah. Si Nikki naman is rational si Nikki. Pagka nandun yung core ni Mhm, teacher, okay na papapasa, may time nga, magbe-message sa akin yan, ako si teacher, ganito, ganon, ganon, ganon. Pero yung pagka, kunwari, redemo, parang, sige, papapasahin ko na to TM ha, pero i-coach mo pa to. Ganon. I May mga see. ganon kaming arrangement. Autofill Sasabihin niya kasi yung weakness sa akin. 2 beses kasi ako na-autofill sa kanya. Ay no, yung una bagsak tapos yung second autofill. Sabi ko Okay. naalala ko, Regarding autofill, naalala ko. di ba Yeah. meron akong Q&A na pinadala sa'yo? Prinint ko TM Ayun. So, kasi hindi ako makapag-switch ng tab. tapos, has to be minimum 50 minutes. Mhm, Tapos, di ba, kung nakita mo yung material let's say, nag-start ka sa GE, i-click mo lang yung BE. O nag-start ka right. ng BE, i-click mo yung GE. Mhm, Ganon. So, 10 minutes interval. Tapos, di ba, may meet the student? right po. Let's say, nag-GE ka, rapport ka kay Nikki. Yung susunod, uulitin mo. Bago ulit. Otherwise, zero ka doon. Ang laki nun. Okey po. Ano pa? Yun la yun Yung lang. score, sabi mo, score. Naintindihan ko naman yung score ng BE pero hindi ako masyadong prepared kasi sa BE, TM. Sige, i-flash mo yung BE.
kung tapos ka na dito. Make sure yung good performance, in sentences. Okay po. So, yung sabihin naman, wait lang, where is that? This is BE. Okay. So about the student, rapport ulit kay Nikki. Can you hear me? Dadaan ka Yes ulit po. dyan. Okay po. So, this is icebreaking Introduce ka 7. ulit ng Meet Your Teacher. Pero mas mahaba to, TM, no? 7 to 10 minutes. On warm up? Icebreaking. Yes po. Ano ba yung nasa, ko? Ano yung 7 to nasa, 10. i-flash mo nga yung BE time, meron? BE time. Yung timing. Ayan, BE time. Ba't wala? Ito, TM. BE time. Ayan, introduce self, useful phrases. In-approximate ko lang yan for 50 minutes. Ngayon, you can play with it. Pero ang pinaka-strictly, yung vocab dyan is 15 minutes. Tapos, meron kasi dito, tinan mo yan. Yung mismong guideline, ito yung teaching page. Mhm. Pagdating sa roleplay, no less than 8 minutes. You watch that out. Tapos, yung vocab, no more than 20 minutes. Yan lang. Yan lang yung oorasan. Actually, print ko tong isa, yung sa score ni Teacher Leah. Mali yung andito. Nakalagay kasi icebreaking 7 to 10, so it should be 4 lang. Pwede. Ito yung i-follow mo. Okay po. Ito yung follow mo. Tapos, Teacher Rexy, roleplay. Yes po. Pagdating sa roleplay, you make sure that, Sorry, sige, TM. sige. It's Ano okay, ko it's lang okay. yung roleplay. Expressions. Kasi minsan, yung actual material, minsan walang roleplay. Okay. Sige, So, roleplay. So, yan walang script yan. Okay po. Ang mangyayari dyan, you have to be the lead. Mhm. You have to be the lead and say, this is what we will do. Let's say I'm the teacher, you are the student. Okay, Rexy, this is what we will do. What's gonna happen is you meet a friend, blah, blah, blah. So, i-assign mo sino siya, i-assign mo sino ka. Mhm. And then, if you still have the time, because nakalagay doon, no less than 8 minutes. Kunwari Right. tapos na, wala na kayong gagawin, mag-change ng roles kayo. Okay. And then, kung let's say meron pa rin time kasi wala naman na siyang masabi, wala ka na rin masabi, knowledge expansion na. Ano ka dyan, prepare ka dyan. Kasi no less than 8 minutes na. So kung ang topic nyo is, what's the topic? Describing a business, Yeah. then in relation sa ano yung napag-usapan nyo, mag-knowledge expansion ka na. Parang sharing ka na, teacher. Etong Ng mahirap sa what roleplay. other things you can contribute to this material. Mhm. Hindi ko napaghandaan tong roleplay kasi parang magta-type ka ng error niya habang nagaan. Okay po. Oo. Basically, ganito, no? Let's say nag-roleplay kayo. Tapos, namamali-mali siya. Alam mo yun, kasi may mga teacher na, let's say, describing a product, tapos ang layo ng sinasabi. I-record mo yun dito. Siguro, if you can record maybe key points, kung hindi ka pa mabilis mag-type, key points nung mali dun sa sentence ka. And then, it's better to say it this way. When you're talking about the product, di mag-suggest ka na. Let's say you start with what is the product, and then what will be the specification of the product, which is very important, and then you end with the price. Depende sa napag-usapan niyo. So, ganon. Kung hindi mo nakuha yung lahat ng sinabi niya, kasi nga roleplay yun, kunin mo yung core na dapat mo i-correct na namali siya. Tapos, it's better to explain it this way. Type mo na. Okay. Ay, okay lang para mas ano yung sa roleplay. Okay. Roleplay. Pero may mga retakes to, TM? Kasi parang feeling ko naman yung... Yes? Hindi ka na magre-redemo, magaling ka na. Huwag mo isipin yung redemo.
Parang kasi. Pag-usapan natin yun kung redemo. Pero Okay. basically, nakukuha mo naman yung flow eh. Because as you Mm. said, number one, IELTS teachers are better than newbies talaga na hindi nila alam yung platform natin. But then, Mm. since IELTS teacher ka, tapos may experience ka pa sa business English or sa general English, kuha mo na to, timing lang ang magiging problema. Yes, timing lang. Okay. 10. Feeling ko. Ay, TM pala yung concern ko. Hmm. Yung buying rate ko. Okay, wait. Tapusin mo muna yung tanong mo dito. Sorry. Okay na ako dito, TM. Ito lang yung sa roleplay na ano. Ay, wait pala. Scan ko lang. So ito, kung walang masabi si student, depende sa level, i-flash mo to. Itong useful expressions. Because as Okay. I've said, it's all application. So Mhm. pagdating sa, di ba tinuro mo yung useful expressions tsaka sa Right. vocab. Pagdating ngayon sa roleplay, gagamitin nyo na lahat yun. Mhm. Baba ka sa discussion. Baba ka sa Discussion. discussion. Yan, discussion. Ang important dyan is follow-up questions. Hindi yung kung Right. ano lang yung question, yun lang yung itatanong Mhm. mo. Example, would you like to start your own business? Yeah, I guess one day I like to put up my own business. Okay. Ito na pala. If so, what kind of business? Mhm. So, let's say, sinagot na niya, what kind of business? Maybe I like an apparel business. Doon ka magfa-follow up question. Will it Mm. be like, let's say, swimwear or will it be a formal wear? Follow up Right. question. So ngayon, sinabi mo ngayon, swimwear, formal wear. Ipasok mo ngayon sa expressions dito, sa baba, sa class notes. Kasi it's Okay. like new expressions related to what you're talking about. You get it? Mm. Yun yun. Yun yung mga natural expressions related to your conversation. Okay. So will it be an apparel business? Or will it be in industrial? Or IT, which is like very hot these days. So lahat ng mga ini-introduce mong new expressions, new concepts, ilagay mo na dito. Kung Okay. gusto mo, you can prepare it already so that when you discuss about what kind of business, you have your bullet points here, your Mhm. guide. Okay po. I think So, that's wait. all that I can. Because Discussion. the new expressions, Teacher Rexy, Yes, TM. hahanapin yun ni Nikki dito sa discussion at Mhm. saka sa vocab. New expressions. Dapat vocab meron and discussion. Meron ka dapat kinontribute. Okay po. It can be new expressions, it can be related terminologies. Kaya Mhm. ilagay mo na dyan para hindi mo na makalimutan. Pwede ko na i-prepare yon. Lagay mo na. Okay po. Okay. So, what about your buying rate? Kasi TM, nagche-check ako dun sa buying rate ko. Kumbaga, tatlo yung nag-enroll. Parang yung same problem ko nung last. Kasi binabalikan ko yung mga ETs ko. Tatlo yung nag-enroll, dalawa na naman ulit yung nag-appear. Now, the thing is, let's say, nag-ET sa'yo, Mhm. tapos nagklase sa'yo one time, Right po. pero nawala. Hindi na siya nagklase ever again with you. Yes, hindi naman ever again kasi once lang din naman talaga yung tinake niya. The thing is, the possibility would be kung hindi siya nag-reflect dun sa data mo, lumipat siya ng teacher. Pwedeng ganun. Ay, Kasi ganon. nangyari yan kay Teacher Mary Ann. Sabi niya, ano din yun eh, naghahanap din yun ng nasa buying rate niya. So Mhm. sabi niya, Tiyan, ba't ganon? Nag-ET sa akin to, tapos nagklase din siya sa akin, 1 or 2. Pero wala siya sa buying rate ko. Tinanong ko sa TA kasi lumipat ng teacher. So sa ibang teacher mapupunta yung buying rate? Yes. Kasi hindi siya nag-continue sa iyo eh. So hindi siya sa iyo kasi hindi siya bumili ng courses ng madami sa iyo.
Hindi Ay, siya mapupunta